Kamusta mga kaibigan? Gumagawa kami ng mga summary ng iba't ibang pelikula at ikinakwento ito sa mas maikling bersyon. Siyempre, maaari kayong ma-spoil sa plot kaya watch at your own risk. Simulan na natin. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa 2021 sci-fi comedy film na Don't Look Up. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng nagtatrabaho sa isang laboratorio na kung saan ang trabaho niya ay tingnan ng mga galaw ng mga bagay sa kalawakan katulad ng mga planeta at comets. Ang pangalan ng babae ay si Kate Dibiaski. Habang nandoon si Kate, nakita niya sa screen ng computer ang galaw ng isang comet. Nadiskubre niya na iyon ay may napakalaking hugis at ito ay tatama sa mundo, na maaaring magdulot ng malaking sakuna at ang pinakamalala pa, ang posibleng pagkaubos ng mga tao sa mundo. Nakipagkita si Kate sa kanyang kasama na si Randall, na isang astronomer. Pagkatapos nilang pag-usapan ng tungkol sa comet na tatama sa mundo, tinawagan din nila si Dr. Clayton para makipag-coordinate. Siya ay isang scientist at head ng NASA Planetary Defense Coordination Office. Sinabi niya dito na ang comet ay tatama sa mundo sa ika-6 na buwan at may 14 na araw na lang sila. Halos 10 kilometro ang laki nito ayon sa mga scientist at hindi sila makapaniwala sa mga nangyayari. Pumunta si Kate sa White House kasama ni Randall at ni Dr. Clayton na mas gusto niya na tawagin siyang Teddy. Balak nila na makipagkita sa presidente para sabihin at ipaliwanag ang sakunang mangyayari. Sila ay kinakabahan at nagdadalawang isip. Nakita na nila ang presidente pero tila abala siya at meron pa siyang ginagawa. Sinabi ng kanyang anak na si Jason na siya din ang chief of staff na maghintay lang sila ng 5 minuto. Pagkatapos nito, narinig nila na may nagdiriwang sa loob at sila ay kumakanta ng happy birthday. Habang sila ay naghihintay sa presidente, binigyan sila ng pagkain ni General Thames. Pagkabigay niya ng pagkain kina Kate, Randall at Teddy, siningil niya ito ng tig $20 bawat isa. Pagkalipas ng ilang oras, umuwi na si General Thames at naisipan ni Kate na pumunta sa pantry. Doon niya nadiskubre na ang pagkain pala na inalok sa kanila ng General ay walang bayad. Kaya nairita si Kate sa ginawa nito. Ang 5 minuto ay naging 1 araw na paghihintay para makausap lamang ang presidente. Sinabihan sila ng kanyang anak na ipagpabukas na lang iyon at matulog muna sila sa isang hotel. Sa hotel, tinawagan ni Kate ang kanyang boyfriend, habang tinawagan naman ni Randall ang kanyang asawa para kamustahin ito. Pero di nila nabanggit ang sakunang mangyayari. Kinabukasan, nakipagkita na sila sa presidente at sinabihan sila nito na may 20 minutes lang sila para magpaliwanag. Habang nagsasalita si Randall, na-board ang presidente sa kanilang pagpresenta. Ginawa nila ang lahat para ipaliwanag ang mga pwedeng mangyari. Pero hindi ito sineryoso ng presidente at kanyang mga kasamahan. Mas inuuna pa niya ang kanyang pansariling mga gusto, lalo na at malapit na ang eleksyon. Dahilan ring walang magagawa ang gobyerno sa pagbigay ng solusyon sa sakunang mangyayari, naisipan nila na i-leak ang impormasyon sa mga tao. Kahit na alam nilang illegal ito, mas mabuti na raw ang makulong kaysa mamatay sa comet. Kalaunan, may isang tech billionaire na ang pangalan ay Peter Isherwell. Si Peter ay isang CEO ng Bash at siya ang nakaimbento ng isang smartphone na may alam at makakatulong sa emosyon ng mga tao. Si Peter ay may alam din patungkol sa comet dahil sa kaibigang astronomer na taga Mexico. Sina Kate at Randall ay nagkaroon ng interview sa isang newspaper company na New York Herald. Tinanggap nila ang kanilang kwento para isapubliko ito, lalo na nang nalaman nila na suportado ito ng ibang scientist at na isinawalang bahala lang iyon ng gobyerno. Nagplano silang isapubliko ito sa isang talk show na pinamagatang The Daily Rip. Bago ang segment nila Kate at Randall, naging guest muna nila si Riley Bina,
na isang singer na nagkaroon ng relasyon kay DJ Cello. Pagkatapos nun, tinawag na nila sina Kate at Randall para maging last guest. Bagamat layunin nila na mabigyan ng impormasyon ang mga tao, hindi pa rin sila sineryoso ng mga host hanggang dumating sa punto na naging aggressive si Kate at nag-walk out ito. Naiwan naman si Randall hanggang matapos ang interview. Pagkatapos ng show, inimbitahan ni Bree si Randall para uminom. Nakipagkita si Randall at Kate sa New York Herald para tingnan ang resulta ng kanilang plano. Pero hindi ito naging matagumpay. Masyadong mababa ang resulta para matanggap ng mga tao ang impormasyon at naging katatawanan pa si Kate sa internet. Samantala, nagustuhan naman nila si Randall dahil ang sabi ng mga tao, siya daw ay gwapo. Yun nga lang, wala silang naging pakialam sa sinabi ng dalawa. Bilang resulta, hindi sumuporta ang newspaper company sa kanila dahil paliwanag din ng head NASA na dala lamang daw ang mga ito sa kanilang emosyon. Ang head ng NASA ay hindi astronomer at former anesthesiologist lamang ito, presidente. Ang masakit sa part ni Kate, pinahiya din siya ng kanyang boyfriend mismo sa internet na nangangahulugang break na sila. Sa paglipas ng araw, naging laman naman ng internet ang presidente dahil sa kanyang skandal na pinag-uusapan ng mga tao. At para matabunan ng kahihiyang iyon, ipinatawag niya sina Kate, Randall at Teddy sa pamamagitan ng pagpapahuli sa kanila sa FBI. Dinala sila ng mga ito sa White House at doon nakita na naman ni Kate si General Thames. Habang binalaan niya ang mga tao na naniningil ito ng pera para sa mga merienda na ibinibigay niya, nagsalita naman ang presidente. Sinabihan niya ang tatlo na gagawin na nila ang misyon na wasakin ang malaking comet na tatama sa mundo. Noong una, naiirita si Kate at sumagot na ginagawa niya lang ito para matabunan ng kanyang skandal. Pero kalaunan, tinanggap na lang din nila ito upang maligtas ang mundo. Pagkatapos nun, inanunsyo naman sa lahat ng presidente na totoo ang patungkol sa nagbabadyang sakuna na idudulot ng comet na tatama sa mundo. Pinaplano nila na pasabugin ang comet sa pamamagitan ng nuclear weapon na pwede namang kontrolin gamit ng teknolohiya. Gayunpaman, pinili pa rin ng presidente na magpadala ng isang taong magmamaneho ng spacecraft para magmukha itong bayani. At pinili niya si General Benedict Drask para sa tungkuling iyon. Palagi nang iniimbitahan si Randall sa mga TV shows mula noon. Dahilan para maging matunog ang kanyang pangalan, kung saan naging matunog na din ang mensahe na gusto iparating sa mga tao. Naging madalas ang kanyang exposure sa show at palagi niya ring nakakasama ang host na si Bree. Hanggang kalaunan, nagkaroon na sila ng relasyon. Sa kabilang banda naman, ipinaglalaban nina Kate at Teddy na ang comet ay totoo, laban sa mga taong di naniniwala dito. Dumating na ang araw ng pagpalipad ng spacecraft ni General Drask at sinabi niya ang kanyang mga huling habilin. Pinagmumura nito ang mga tao, kaya na-mute ang kanyang microphone. Excited ang lahat na magiging matagumpay ang misyon. Pero nag-usap sina Peter at ang presidente, kung saan nagpasya silang hindi na ituloy ang plano. Sa huli, bumalik sa lupa ang spacecraft ni General Drask. Pagkatapos nito, hindi maintindihan ni Kate kung ano ang mga nangyari. Dumating ang anak ng presidente na si Jason Orleans para i-anunsyo na si Randall ay tinawag bilang bagong Chief Science Advisor at inimbitahan siya sa isang pagpupulong. Sa kanilang meeting, ipinaliwanag ni Peter kung ano ang rason kung bakit kinansela nila ang paglipad ng spacecraft. Sabi ni Peter, ang comet ay may $1 trillion na halaga ng mga mineral na kailangan sa paggawa ng mga teknolohiya.
katulad ng mga smartphones. Kaya ang plano nilang gawin, pasasabugin lang nila ang comet para sa mawasak ito sa maliit na piraso bago tumama sa Pacific Ocean. Hindi sang-ayon sa planong iyon si Randall dahil hindi pa ito napag-aralan ng mas malalim ng ibang scientist. Pero sa huli, wala pa rin siyang nagawa sa desisyon ng presidente. Pagkatapos ng meeting, nagkita sina Kate, Randall at Teddy sa isang bar. Doon sila nag-usap tungkol sa kung ano ang nangyari at kung ano ang plano ng gobyerno dito. Nung nalaman ni Kate ang makasariling plano ng presidente, nagalit ito at sinabi na ang lahat ng mga tao ay may karapatan na malaman ang mga bagay na ito. Sa kanyang galit, isinigaw niya sa publiko na hahayaan lang ng gobyerno na tumama ang comet sa mundo para ang mga mayayaman ay mas lalo pang maging mayayaman. Nagkaroon ng kaguluhan sa lugar matapos niyang sabihin ito. Kaya inaresto ng FBI si Kate. Pinapirma siya nila ng isang kasunduan na hindi na niya ipagkalat muli ang kahit anong impormasyon tungkol sa comet sa publiko. Dahil sa mga nagawa ni Kate, itinakwil siya ng kanyang mga magulang kasi nagtatrabaho din sila sa gobyerno. Naisipan ni Kate na magtrabaho sa isang supermarket at dito niya nakilala ang grupo ng mga kalalakihan kung saan ang isa sa kanila ay nagkagusto sa kanya. Inimbitahan ni Yul si Kate na gumala sa kanila at lalo pa siyang nagkagusto rito. Kalaunan, ang grupo ni Yul ay nagnakaw sa supermarket pero hinayaan na lang ito ni Kate kasi alam niya naman na malapit nang gumuho ang mundo. Sumama si Kate sa grupo nila Yul para mag-hangout at doon sila nagkaroon ng relasyon. Sa kabilang dako naman, si Randall ay kinuha ang oportunidad na magtrabaho sa gobyerno. Nagbabaka sakaling makatulong pa siya sa pagligtas sa mundo. Isang gabi, nagulat sina Randall at Bree pagkakita nila sa asawa ni Randall na si Mindy. Doon itinapon ni Mindy ang mga gamot na kailangan ni Randall para sa kanyang sakit bago tuluyang umalis. Kinabukasan, nag-usap sina Randall at Peter pero nagkaroon lang sila ng argumento pagkatapos tungkol sa kanilang planong wala pa rin kasiguraduhan. Muli namang naimbitahan si Randall sa talk show na Daily Rip kung saan inilabas niya lahat ng kanyang hinaing at galit. Gusto niyang sabihin sa mga hindi pa rin naniniwala sa comet na ito ay totoo at malapit ng magunaw ang mundo. Dagdag pa niya, sinungaling din di umano ang presidente at walang paki ang gobyerno sa dilubyong mangyayari. Hinuli siya ng FBI dahil dito at nakipaghiwalay sa kanya si Bree. Habang nagmamaneho ng sasakyan si Randall patungong Michigan at nakikipag-hangout naman si Kate kay Yul, may namataan sila sa kalawakan at nakumpirma nila na ito ay ang comet na papalapit na sa mundo. Nagkita ang dalawa at binidyohan ng live ang comet harap-harapan. Maraming tao ang nakapanood nito hanggang sa naging viral iyon sa internet. Sa live, in-expose din ni Randall ang plano ng gobyerno hanggang sa nakakuha sila ng support sa sikat na singer na si Riley at DJ Cello. Ginawan pa nila ng kanta ito at pinamagatang Don't Look Up. Nalaman ito ng presidente at gumawa din siya ng sariling movement nang may parehong pamagat. Nakalikom siya ng supporters dahil dito. Kagaya ng mga conspiracy theorists na nagsasabing tinatakot lang daw sila ni Randall para mawala ang kanilang kalayaan na magprotesta. Nagdulot ito ng kaguluhan at riot. Samantala, nagsanib puwersa naman ang China, India at Russia para gumawa ng isang spacecraft upang pasabugin ang comet. Sa kasamaang palad, nabigo ang kanilang misyon. Labis na nanlumo sina Kate sa nangyari dahil alam nilang wala ng pag-asa.
Habang papalapit na ang pagguho ng mundo, napagpasyahan ni na Randall, Kate at Yule na bumili ng mga grocery at makipaghapunan kasama ang kanilang pamilya sa huling mga sandali. Dumating na sila sa bahay ni Randall at humingi ito ng kapatawaran sa kanyang asawa at mga anak. Habang nasa harap sila ng hapagkainan, nagbigay ng huling panalangin si Yule para sa lahat, lalo na sa paparating na comet. Sa gabi ng paglipad ng spacecraft na naglalaman ng mga space drone sa loob, tinanong ng presidente si Peter kung anong paraan ang kanyang pagkamatay ayon sa kanyang algorithm. Sinagot siya ni Peter na papatayin siya ng isang brown truck pero hindi niya alam kung ano ito. Nag-take off na ang spacecraft at ipinalabas nito ang mga space drone na dumapo sa comet. Ang iba dito ay nag-malfunction at hindi sumabog ang lahat. Dahil sa mga pagkakamaling ito, hindi nawasak ang comet at hindi naging matagumpay ang kanilang plano. Kalaunan, lumabas sina Peter, ang presidente, at ang iba pang mayayamang tao para sumakay sa isang sikretong spaceship at iligtas ang kanilang mga sarili mula sa malakas na impact ng comet. Yun nga lang, nakalimutan ng presidente ang kanyang anak at naiwan ito. Tinawagan ng presidente si Randall kung gusto niyang sumama, pero tinanggihan niya ito at mas piniling makasama ang kanyang pamilya sa mga huling sandali. Makalipas ang higit sa 22,000 taon, makikita dito ang lahat ng mga tao na sumama sa spaceship ay nagising sa matagal nilang pagkatulog. Ang presidente ay namangha sa bagong mundo na kanilang nadatnan at may nakita siyang isang malaking nilalang. Nilapitan niya ito pero bigla na lang siya nitong kinain. Ito ang sabi ni Peter na brown truck. Napapatay sa kanya. Kung gusto nyong makinig pa sa mga movie summary kagaya nito, subscribe na kayo sa Cinefellas at i-click ang notification bell. See you sa next video!